Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Santiago, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 13. Santiago 2, 1 hanggang 13. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating malulhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, "Dito kayo maupo." At sinabi naman ninyo sa mahirap, "Tumayo ka na lang diyan." O kaya'y sasahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa inyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo nagkakasala. At batay sa kautusan, dapat kayong parusahan sa buong kautusan, sapagkat ang Diyos na nagsabing, "Huwag kang mangangalunya," ay siya rin nagsabing, "Huwag kang papatay." Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang pagpapalaya sa inyo. Walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangibabaw ang awa sa paghatol. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan sa magandang umaga na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan. Sa aming pagtulog ay kami iyong iniingatan. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Diyos, kami lumalapit sa inyo, Panginoon, sa tulad ng aming mga kaibigan na may mga dinadalang karamdaman. Lord, abutin mo po ang mga katawan nila at ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Tulad ni Ina, Panginoon, Parides na naroon sa Amerika na mayroong karamdaman, Lord, pagalingin mo po siya, ibangon mo po siya, Panginoon, sa banig ng karamdaman upang patuloy siya makapaglingkod sa kanyang sambahayan at lalong-lalo na sa inyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil meron kaming isang manggagamot na kahit anong klaseng sakit ay kayang gamutin, Panginoon. Panginoon, gayon din po, Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming panahon ngayon na sobrang init. Lord, ingatan mo po ang mga matatanda at mga bata.
dahil po sila po ay mahihina pa ang kanilang mga katawan upang sumalubong sa sobrang init, Panginoon. Tulungan mo kami na hindi kami mapahamak, Panginoon. Kaya din po, Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo, lalong-lalo na ang aming mga kaibigang mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot dahil napakainit ang panahon. Lord, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, maging ang aming mga kaibigang magsasaka. Sila po ay ingatan mo sa kanilang pagsaka upang sila, Panginoon, ay maraming mga pananim na kanilang maitanim tulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Patuloy ko rin inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas na siyang isang bansa di sa buong Asia na mga Christian na nanampalataya sa inyo, Panginoon. Ipandong mo ang iyong mga kamay upang kami, O Diyos, ay hindi mainitan. Lord, salamat. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanapbuhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ayon sa Santiago 2:1-4, ipinaliwanag na inihayag ni Santiago sa 2:1 na, mga kapatid, hindi ninyo makakamtan ang pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kaluwalhatian at gayunman ay nagtatangi pa sa mga tao. Ano ang babalang ibinigay ni Santiago sa mga banal, mga kaibigan? So, ang ibig sabihin ng nagtatangi, mga kaibigan, ay nagtatangi pa sa mga tao. Nagtatangi sa mga tao. Sa Santiago 2:1 ay magpapakita ng paboritismo ang isang tao o grupo ng mga tao habang tinatrato mo ang iba ng masama dahil sa kanilang mga kalagayan o katangian. Ano halimbawa ng paboritismo na ibinahagi ni Santiago? Ano ang ilang halimbawa sa ating panahon ng mga individual na nagpapakita ng paboritismo sa ilang tao habang ang iba ay pinapakitunguhan ng di maganda dahil sa kanilang mga kalagayan o katangian? Ayon sa Santiago 2:5-7, na patuloy na pinagsabihan ni Santiago ang mga banal na nagpapakita ng paboritismo sa mayayaman. Di ba? Itinuturo niya sa kanila na pinili ng Diyos ang mahirap na maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana sa kanyang kahari-kaharian. Ipinaalaala rin ni Santiago sa mga banal na pinapahirapan sila ng mayayaman at nilalapastanganan ng mga ito ang Panginoon. Ayaw na inaalam ang ipinaalala ni Santiago na gawin ng mga banal para na mawala sa kanila ang paboritismo. Ano ang ipinapayo ni Santiago na gawin ng mga banal? Sa balagay ba ninyo, mga kaibigan, bakit mahalaga na tinawag ang utos na ito na kautosang hari? Ayon sa Santiago 2:8, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos sa kaharian ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ano ang alituntunin na matutuhan natin dito, mga kaibigan, sa talatang ito tungkol sa pakikitungo ng matatapat na disipulo ni Jesucristo sa mga tao? Ang matatapat na disipulo ni Jesucristo ay minamahal
ang lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan. Noong kanyang mortal na ministeryo, paano naging halimbawa ang tagapagligtas ng isang taong nagmamahal sa kapwa, anuman ang kanilang kalagayan? Sabihin mo sa mga kaibigan mo na isipin ang isang taong nagsisikap na mahalin ang lahat ng tao. Anyayahan ang ilang kaibigan na ibahagi kung sino ang naisip nila at bakit. Mga kaibigan, na kunwari ay narinig nila ang isang tao na matapos marinig ang turo ni Santiago tungkol sa pagmamahal sa lahat ng tao ay nagsasabing wala namang masama kung paborito natin ang ilang tao at makitunguhan ng di maganda ang iba. Sinabi pa ng taong ito na kung tutuusin ay may mas masamang pa tayong nagagawa kaysa rito. Ayon sa Santiago 2:9-10, bakit seryosong bagay ang hindi magmahal sa lahat ng tao anuman ang kanilang kalagayan? Sabi sa 9, ngunit kung may pinapaboran kayo, ayon sa Santiago 2:9, ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo at ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan. Dahil nilabag niyo ang utos na ito. Sa verse 10, ang tumutupad sa buong kautusan pero lumalabag sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa buong kautusan. Ano ang walang hanggang ibubunga ng paglabag sa kahit isa sa mga utos ng Diyos? Tayo ay parang makasalanan sa lahat. At dahil dyan, nagiging marumi tayo at sa makatuwid ay hindi makapananahang kasama ang Diyos. Bakit nagkakaroon pa rin tayo ng pag-asa kahit hindi na tayo malinis na makakasama ng Diyos dahil sa pagsuway sa Kanya? Kasi, kaya tayo ay makakasama sa ating Diyos na buhay dahil nilinis na niya tayo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang pagtatangi, mga kaibigan, ay tanggalin na natin sa ating isipan kung anumang uri ang tao ang ating masasalamuha sa araw-araw, ito man ay gusgusin o malinis, pakisamahan natin. Ihayag natin ang kabutihan ng Diyos para sila din ay maliligtas. Tayo po ay manalangin. Diyos na mahabagin, turuan mo po kaming manatili sa iyo, magmahal sa aming kapwa, anuman ang kanilang kasarian, anuman ang kanilang inaano ng kanilang buhay. Hindi ko man alam ang lahat ng aking kahinaan, ngunit naniniwala akong sasagipin mo ako sa inyong pagmamahal at lakas. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na patuloy mong ibinigay sa lahat ng tao. Wala po kayong itinatangi, naway kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban, sa iyong mga utos na mahalin namin ang aming kapwa tulad ng aming sarili. Gabayan niyo po kami pati ang aming buong pamilya sa lahat ng oras. Ingatan mo po kami, Panginoon, at ilayo sa anumang kapahamakan. Hiniling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.